Magandang araw mga kaibigan, mga kapuntos at mga taga-subaybay ng ating programa dito lamang sa Punto por Punto. Isa sa mga naitanong sa ating live is okay lang ba daw kumain ng karne kung ang fiesta is nagkataon sa Biyernes? Kay Bro Angel ata 'to, sabi niya, "'Di ba bro kapistahan ngayon sa amin ng Saint Dominic de Guzman, August Dominic. 8. Baka ito yung yung sa pagkain ng karne, 'di ba nga kung piyesta ngayon ni Saint Dominic." Yan. Kaya ating alamin kung paano ito sasagutin ni Brother Angel Santos. Sa mga bago po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, tama, no? Ang dami nagtatanong diyan. Okay. Ang simbahan po, pag binasa mo yung Code of Canon Law natin 1251, ang sabi doon, all Fridays, Catholic should abstain from meat the whole Friday except with the solemnities. May mga tinatawag tayong kapistahan sa simbahan, kapatid, na tinatawag ordinary feast. Yun ay mga santo. May tinatawag na yung high rank, no? Feast or solemnity feast. Immaculate Nativity, yan, yung Sacred Heart of Jesus. So hindi yung mga santo natin, bro, hindi sila kasama doon sa solemnity. Kaya hindi naman sila yung tinatawag na holiday of obligation, di ba? So lalo na sa simbahan natin, kapatid, sa lahat na nakikinig. Ang mga solemnity natin, di ba, actually in general, 14 yan eh. Ang dami niyan, may All Saints Day, may ano. Pero sa simbahan, sa Pilipinas po, sa CBCP approved, 3 lang. Solemnity, pag nag-fall yun, no? Pag nag-fall yun sa Friday lang, yun lang, 3 yun. Ano yun? Immaculate Conception. Pag nag-fall ng Friday, pwede kang kumain karne. Nativity, Christmas, nag-fall ng Friday, pwede. At yung Mother of God, January 1st. Meron din naman yung pamisa-misa, meron yung Sacred Heart of Jesus. Meron din naman yung yung sa Octave, Octave Friday, yung kasama yung sa Resurrection Day. Kasi 8 days yun eh. Pag pumalo ng Friday, yun lang po. But yung mga ordinary feast of the saints, ordinary lang po yun. Hindi sila high rank. High rank feast, hindi po pwede, kapatid. Ang mga solemnity lang po, napili lang po na simbahan. Doon lang, pag nag-fall ng Friday, doon lang mag-exempted ang pagkain ng karne. Bro Vicente? Okay bro. Pero kapag halimbawa pinayagan naman ng kanilang bishop, pwede yun. Yes, so with the dispenses of the bishop, kagaya dati dito, no, may nag-announce no, ng bishop nung kadena noon no, sa Air Force Base, yung April 4 nila po, pumalo ng Friday. Friday yon, April 1st Friday. In-announce nung Sunday nung American priest nila, chaplain nila sa US, based dito sa Okinawa, Kadena Air Base. Nagsimba ako noon, narinig ko yon announcement. So everybody can eat meat or can barbecue party on this Friday. It's an ape kasi ano sila rito kahit Amerika, mga Katoliko abstain talaga from meat. Very ano yung mga Catholic sa dito, ano na yun American based na yon. Pero sumusunod talaga sila. Ang bishop nila hindi yung bishop ng Japan, bishop ng US. Yung sa dito po sa kahit Japan Air Base lang to, American base, under sila sa US Bishop. So in-announce nung chaplain, this coming Friday, April 1st. So you can do barbecue allowed by the bishop. Yes, kung inallowed ng bishop, but very rare po na i-allowed yan kasi alam ng mga bishop, kasi sa kanila sa Amerika very ano yung April 1 eh. So, ang bishop minsan ina-allow dahil gustong-gusto mag-party ba ng mga Americans. Sobrang laki ng issue niya ng April 1 na yan. So, ina-allowed. Pero sa atin, usually, 3 lang ang allowed yan. Immaculate,
Nativity, Christmas at January 1st po. Yun lang po talaga, kapatid. Unless sabi mo nga kung papayagan, yes, pero very rare yun po sa simbahan, kapatid. Sige po bro, maraming salamat. Salamat po sa Diyos. Ayun. So, yun ang sagot ni Brother Angel sa katanungan. Kung okay lang ba kumain ng karne, lalo na pag nagkataon ang piyesta is tumama sa Biyernes. Pero may isa pang pahabol na tanong. Yung ginagawa sa mga Bisaya, yung halimbawa yung ganito, uy, gwapa lagi ka, purya buyag. Uy, tambok lagi mong bata, purya buyag. Mga ganun ba? Sa Manila kasi, uy, ang ganda mo. Thank you. Sa Bisaya, uy, gwapa lagi ka. Uy, buyag, uy. Ano mas Tagalog yung buyag? Sa amin kasi sa Bisaya, yung nabuyagan, hindi nabunyagan ha. Iba ang nabunyagan sa nabuyagan. Nabuyagan, sa Tagalog niya, nausog. Ngayon, po sinabi, uy, gwapa lagi ka. Uy, ang ganda mo. Sa Bisaya, ang sagot, huy, buyag ka diha. kung sa Tagalog yun, huy, usog ka dyan. Layo, di ba? Layo sa Tagalog eh. Ewan ko lang ng Tagalog ng buyag-buyag, no? Pero ang tanong, yan ba ay occultism? Sige, may tanong si Brother Romer, go ahead. Ang tawag dito. Ito si 33rd AD. Since birth, Bro Romer, occultism po ba ang pag-ingon og puwera buyag o puhon-puhon? So yung puwera buyag, occultism yan. So wag po tayo magsabi ng puwera buyag, mga ganyan. So mas maigi na gamitin natin yung pangalan ng Diyos, no? Or in the name of Jesus, ganon, or praise be Jesus and Mary, now and forever, or Ave Maria. So yung puhon-puhon, walang problema yung puhon-puhon, no? Kasi sa susunod, no, na panahon, puhon, o next time, ganun yan eh. Next time, or walang problema sa puhon, pero yung puwera buyag, yan, hindi yan pwede. So yun lang po, bro. Yun po ang sagot ni Brother Romer. Yun na isang occultism, yung puwera buyag. Naisip ko, ano pala, puwera usog. Puwera usog pala tawag doon sa Tagalog. Pero wala akong narinig sa Manila, sinabihan mo, uy, ang ganda-ganda mo. Ang sagot, uy, puwera usog. Walang ganun. Sinabihan ng, ay, ang ganda mo ngayon. Uy, thank you. Uy, Brad, guwapo mo naman ngayon, Brad. Bakit? Bagla ka na ba? Ba't kaya may ganyan mga tao, no? Minsan ang mga sinasagot di tugma, no? Halimbawa, nakita mo ba yung pera ko dun sa wallet ko? Bakit? Pinagbibintangan mo ko? Sabi ko lang kung nakita mo. Ba't mo ko tatanungin? Sabi naman ng isa naman, ate, yung spaghetti ko ba kinain mo? Ang sagot, okay ka lang? Ba't kaya may mga ganong mga sagot, Pabalagbag. Naalala ko yung yung sa GMA, si Bitoy, ano ba tawag sa kanya? Pumunta sa clinic. Tapos sa clinic, sabi ng nurse, magpapacheck up ka po ba, sir? Sabi niya, ha? Ako? Pa-check up? Ay, hindi. Naparito ako para para ako ay mutingin-tingin na sa paligid. Ba't kaya may ganyan mga tao pag sumagot, balagbag, ang sarap batukan. Okay, so maraming salamat po at mamaya po abangan po ninyo dahil ngayon ay Biyernes.
So, mamaya po, Worldwide Catholic Bible Study, abangan po ninyo yan. Bukas po, Sabado, meron pong debate si Brother John Ray laban sa Baptist ba yun? Ano ba yun? Nakalimutan ko. Sa abangan nyo na lang, merong debate si Brother John Ray bukas ng gabi. Ito lamang yan sa punto por punto, kaya paalam po! Bye-bye!